Pagbago, I always use the rule of 10. Kunyari Okay. may 100,000 ako. 10% lang. Oo. Okay, Kung oo. magkamali ako, may 10 ulit Oo, ako. may So, 90 ka pa o may whatever. 10 times ako na magkamali. Okay. Tama yun, tama yun. Tama yung gano'n. Tama yun. Grace, tama pala ako. At Tama least yun. tumama rin ako ng once. Sa 10 tumama ka once, jackpot ka na eh. Oo, totoo di ba? yun. Ganun lang Totoo yan. yun. Totoo yun. Oo. Kasi kailangan mo lang isang beses lang. Oo, tama. Di ba? So ngayon, kunyari, di ba, kung may pera ang tao ngayon, nakikinig siya. Kung may 1 million siya ngayon, sample lang 1 million. Saan niya ilalagay yung 1 million niya para tumubo? Siguro, partially sa time deposit, yung partially, you go to stocks na. Sobrang mura nga yung stocks eh. Baksak na yan. Baksak na baksak. So, pag yung lahat pupunta sa stock, mataas na yan eh. Oo. So, now, ang gawin mo, siguro, 60-70% sa time deposit, 20-30% go to the stocks na you can see na may cash dividend, Oo. that can give you same 5-6% return sa dividend, pumasok ka doon. Di ba ang ngayon, ang pinakamagandang nagbibigay ng ganun is REIT, Correct. REIT. Rate. So, ikaw ba naka-invest ka sa REIT? Of course, nandun Oo. tayo. Can you give us an example of magkano yung return ng dividend? FYI lang, no? Baka mawala kayo. Ang ibig kasi yung sabihin ng start, you're buying a portion of the company. Like for example, let's name RLC. Yes, Robinson Land. May ano sila, REIT. No, imbis na bibili ka ng property sa kanila worth millions, ngayon pwede ka bumili 5,000, 2,000 worth of shares. Tapos dalawang pagkakitaan mo. Ang unang kikita ka is by dividend. Dividends. Ang ibig sabihin dividend, every year, pag kumikita Every quarter. every quarter Every pala. quarter ngayon, every Oo. quarter. Every quarter nagre-release sila, kasama ka na sa kita. Tapos, pag tumaas pa yung share, kung piso mo binili, tapos by next year naging 150, yung ano nila, value nila, kumita ka pa doon. So, tama? Yan Ang nangyari ngayon, let's say, yung Robinson rate na sinasabi natin, IPO na 620 eh. Umabot ng 8 or 9 pesos yan eh. Okay. No, nung tumaas ang interest, bumaksak siya to 4 or 4 peso plus. Ngayon nasa 5 ata ngayon. Pero yung kanyang dividend na tuloy-tuloy. So, magkano yung dividend na nakukuha mo every quarter per share more or less? Nasa 10 cents ngayon eh. Mga 10 cents siya ngayon. 10 cents? 40 cents. 10 cents, 40 cents, malaki yun. 10 cents every quarter, so 40 cents a year. On the average. Kung sa 5 piso, 48% na yun. Ang laki nun. Yung less 10% withholding, so 7.2, still, mas maganda pa rin. Yes, maganda. And under the IPO price pa siya. So, ang ibig sabihin niya, pwede ka na kumita, imagine mo, kumikita ka na, para ka nag-invest sa property na kumikita ka ng mga 7%, 6 to 7%, which is higher compared to the interest of the bank. Yes. So, plus the fact, may potential na Appreciation. mag-appreciate pa yung ano mo. Yeah. So, ito pang maganda dyan. Like last week, not that I'm endorsing Robinson, they're injecting another 30 or 40 billion worth of properties into the REIT. So, when they put that in, the valuation will go up again. So, tataas yung return eh. So, ang pangbayad nila dun sa property injected are the shares. I think they price it at 7 pesos eh. Kung 5 lang ngayon, 7 siya. So, ahead ka ng 2 pesos. Oo. Yung 30 plus B na pinasok, worth 7 nila binili. So, you ahead by 2 pesos. Kung ako may pera, magdadagdag ako ng pasing konti-konti. Di ba? Dahil yung malaki, parang wholesale, 7. Tapos tayo, retail, 5 piso. Di ba? So guys, pag-aralan niyo yan. Kaya kung gusto niyo pag-aralan ng REIT, meron na akong actually we have a parang a masterclass already. Yeah. So if you want to check out the REIT masterclass, ilalagay ko na lang sa comment section niya para maturuan kayo how does REIT works, no? Kung interesado kayo. So right now, if I would have to ask you right now, ilan na ang sources of income? Naniniwala ka ba na kailangan talaga ang isang tao may multiple sources of income o pwede isa lang talaga? Don't put everything in one basket. Yan ang sinasabi natin. So, bakit? Kung may mangyari isang basket mo, di ubos ka. Like, I'm in cosmetics. That's why I diversify to stocks. Time deposit tayo. May konting pera tayo doon. Tapos, then, property. May property development ako. Meron akong construction. Wow. So, yun naman, minimal. Okay. Kasi, I'm teaching my son how to start his own business. So, konti-konti lang muna. Kasi, hindi naman namin, core business eh. So, we start small so that my son will learn the rights and wrongs of that business. Kaya may mga mali, nagagalit din siya. Sabi ko, okay lang yan. That's part of learning. Nandito naman ako, you can afford to have mistake and to learn from the mistake, not because of our doing what's maybe from our supplier or contractor. That's part of knowing the business and learning from it.
then that will make you smarter on the future. At least, hindi naman dahil sa mali na yon or mistake na yon that babaksak tayo eh. Tama. It's part of learning eh. So, once you learn about, then that's the time when you perfect it and you can make it bigger na. Yeah, kasi marami kasi number one. 'Di ba, yung mga kababayan natin na isa lang talaga eh, nakita, 'di ba? Pag nawala yan, tapos ka na. Oh, that's number one. So ngayon alam niyo na yung dahilan. That's number one kung bakit multiple. Number two, ang isa ring problema, natatakot na mag-take ng risk. Yeah. 'Di ba? So, just like what you mentioned, 'di ba? Yung nasabi mo eh, pinapa-try mo. So paano malaman ikaw, kunyari mag-start ka ng isang bagong business na you are willing to take the risk? Paano malaman ikaw? Siyempre, yung risk mo is not to disrupt everything. Yung parang kaya mo isugal, pag natalo, then cut the loss, then that's it. So, ito naman, subukan dito. Kung not everything is successful, di ba? So, sabi mo, sa 10, 2 lang pumutok. In 8, mali. Yung 2, hahatakin ka na eh. So, parang cosmetic. Swerte lang ako, I was born in a family of cosmetics. That's why, nakita ko na eh. Alam mo na yun. Alam ko na eh. I know na in and out na. So, ito, construction and property, I'm still learning at my age now. Sabi ko, siguro if I learn it 10, 20 years earlier, might be even bigger. But better, yeah. Walang Nagturo. opportunity. It's more of opportunity being offered to you. I was given opportunity 2016. So I took it. Then I work on it. Diba? So in other words, ang sinasabi mo ba is if you want to start, kung mag-uumpisa kayo, invest only the amount of money you can afford to lose. Yes. Yes. Kahit na mawala, hindi masira Okay lang, ang buhay mo. Diba? Parang tuition fee. Gumagastos tayo sa tuition fee, di ba? So, ngayon, ito naman, sa dami mong ginagawang business, paano may nahati ang time mo? Well, siyempre, important you should like what you're doing and enjoy what you're doing. If you don't like and enjoy it, why do it? Ako naman kasi, kung hindi ko ginawa ito, I think my life will be so bored with cosmetics now. Kasi, as I said, ang boss ko, anak ko na eh. Di ba? After lunch, hapon, wala na akong masyadong ginagawa. Hindi mo pwedeng araw-araw na sa barbero ko, hindi mo pwedeng araw-araw na sa masahihan ako, di ba? Nag-i-spa ako. Siyempre, I want my mind to work also. Yung sinasabi nga nila, Mr. Jan at nila sa Henry C., do not be stagnant, otherwise you'll be catch up. The people catch up. So, that's why I have to think, maski matanda na tayo, but our minds are sharper because isang tingin lang, alam mo na eh. Tama. So, pwede. But if you don't try it, you don't know. Yeah. Siguro ano pang isang pang pangarap mo? One dream. I will say, yes, you have achieved already a lot. Pero isa pang pangarap mo, Joseldo, na gusto mo makita. Alam mo, ang ginawa ko yun, gusto ko magturo. Yung share the wisdom. Wow. Parang kasi nakuha ko yung binigay sa akin ni Henry C. at Django Congoy. Tinuruan ako eh. That's the luck. Parang naging 30, 35 years advance ako of my colleague. When I was 20 plus, I listened to them, with two of them. So I pick up all what they said. Then I apply it. So I was 20 plus, but I'm thinking the way they're thinking at mga 50s, 60s na. Advance na ako. So yung mga kabats ko, yun ang ginagawa. Wala yan. Alam ko na eh. Kasi nakita ko na from them eh. That's why ngayon, tinuturuan ko yung anak ko or mga friends nakita kong pwedeng lumaki. So, I teach them. Ako, pwede mo ba akong turuan? Oo naman. Anytime, isang tawag lang. Tawag doon, mentoring. Di ba? Yun, guys. Ito lang Kasi two school of thought yan. Yeah. Ang first school of thought, you learn from your own mistake. Correct, yeah. Oo. Pero may second school of thought. You learn from other people's mistakes. Ano mas maganda? Both are good. Oo. Pero hindi masakit from other mistakes. Oh, exactly. Yeah. Kasi yun yung sinasabi ko, guys, ito lang. Okay lang na magkamali ka. Bumili ka ng kape, ayaw mo yung lasa. Diba? Alam mo na. Oo, okay lang yun. Pero yung may mga ibang mistakes, ang hirap. Oo. Yung pagpili ng asawa. Ay, nako. That's number one. Imagine mo, retiree ka. Retiree. Yung pera mo. Limited na. No, retirement fund mo, ninegosyo mo, nalugi. Ay, nako, mali yun. Oo, di ba, mas painful mistake yun. Correct. Kasi wala ka ng kapalit eh. Oo. OFW ka. 30 years mo na-scam ka. Nako. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, experience the best teacher eh. Don't go to easy money. Not too good to be true. Yan ang sinasabi ko. Kasi kung may mga ganyan, too good to be true, then nandun na sila Henry, sila Coco, di ba?